Pasintabi po sa mga naghahapunan pa lang ngayon o magbi-midnight snack ang mga ka-A to Z. Matinding problema sa basura ang kinakaharap ngayon ng mga taga-Maynila. Dahilan para umalingasaw ang masangsang na amoy nito sa kalsada. Hindi kasi agad nakokolekta at umaabot pa nga raw ng halos 1 linggo bago mahakot ang mga basura. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Tambak at nilalangaw na basura, yan ang araw-araw na tanawi ng mga residente ng Maynila. Bawat kanto o kahit saan ka man kasi tumingin, supot ng sari-saring basura ang madadatnan ng marami. Pinagbalatan ng mga chichirya o di kaya na may wala ng mga laman na galon. Gayon din ang mga balat ng prutas o di kaya ng mga gulay. Ilan lang yan sa mga karaniwang basurang makikita sa mga nakatambak na ito sa lungsod ng Maynila. Gaya na lang ng nakikita niyo sa aking likuran. Alam nyo, talagang mabaho ang amoy ng mga ito dahil nga halo-halong basura na ito. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ilang mga residente dito o halos lahat ng mga residente ng lungsod nagrereklamo na sa masangsang na amoy na dinudulot nito na talaga nga namang naiiwan sa inyong ilong. Si Tatay Aurelio, hindi na matiis ang umaalingasaw na amoy ng mga basura na aniya. Kahit sa face mask, tumatagos ang baho. Nangangamoy po yung pag dumami. Tsaka kinakalkal ng mga yung scavenger. Kaya nagiging mabaho lalo. Pati raw ang kanyang hanap buhay, apektado na ng mga basurang halos 1 linggo bago kolektahin. Aniya, madalang na ang nagda-dine-in sa kanyang karinderya at puro take-out na lang. Siyempre, walang bibili sa'yo kasi mabaho. Diba, nababahuan sila. Pagkain pa naman to, diba? Sinubukan ng aming team na makapanayamang opisina ng Maynila pero busy ang linya ng mga ito. Gayunpaman, sumaklolo na ang MMDA sa paghakot ng mga basura. Nitong Martes nga lang, June 24, nasa humigit 80 tonelada ng basura ang kanilang nakolekta. Karamihan sa Moriones at Arten sa Tondo, Arlegui sa Quiapo at San Andres. Medyo malaki ang kanilang basura kada araw. Meron silang 3,500 tons. Nakita kasi natin, mayroong napapabayaan, may mga lugar na hindi nakahakot agad. Umaabot sa mahigit 10 truck kada araw ang nagagamit ng kada team ng MMDA na nakadeploy maghakot sa Maynila kasama ang garbage truck ng lungsod. Ayon sa ahensya, mahalagang ngayon pa lang matanggal na ang mga tambak ng basura nang hindi na ito makaperwisyo pa lalo na kapag bumuhos ang malakas na ulan o kapag bumagyo. Kada local government, pero sila na-hire na tikahakot ang basura nila. So more or less ang nagkukulang nito yung kanilang hinire na naghahakot ng basura. Kailangan magkaroon tayo ng proper waste management sapagkat alam naman natin pagka nagkulang tayo at napabayaan natin at bumara sa mga kanal, tataas ang baha at tayo rin ang mapeperwisyo. Hindi lamang sa pagbaha, kundi apekto din rin, pwede rin maka-apekto sa kalusugan ng bawat tao. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.